Okay, magandang hapon po muli sa inyong lahat, lalo na sa ating mga kapatid at kaibigan na matyagang sumusubaybay sa atin sa bawat linggo ng ating pagtalakay at pagsamba, na patuloy kong sinasabi na ang layunin natin ay marinig at maunawaan ang salita ng Diyos at ang mensahe na nais niyang iparating sa atin. Katulad ng mga natalakay natin last time, ay tinatalakay natin ang muling pagparito ng Panginoon na maraming kaguluhan, no? Dahil darating daw siya na gaya ng isang magnanakaw, pero may sinasabi rin sa Bible na darating siya at lahat ng tao at mga mata ay makakakita sa kanya. Sinasabi rin ni Apostol Juan, pag dumating siya, ay makikita natin siya at matutulad tayo sa kanya. Yun ang biyaya at yun ang hiwaga ng pagparito ng Panginoon. Sinasabi rin sa 1 Corinthians chapter 15, no? Sinasabi ni Apostol Pablo, ito ay isang hiwaga na nais kong ihayag sa inyo, na hindi lahat tayo ay matutulog o mamamatay, kundi lahat tayo ay mabaguhin sa pagparito ng Panginoon. So yung mga salita na yan ay makikita natin na mayroong contradiction. Ang makakita lang ay mga believers, tapos sinasabi naman ay lahat ng mata ay makakita, even yung kanyang mga nag-persecute sa kanya, those who pierce him ay magmumorn, magtatangis. So hindi pwedeng ilapat sa isang event lang. Kaya makikita natin, bawat salita ng Panginoon ay iba sa ibang salita. Ibig sabihin, ibang clue yun, ibang clue na ibinibigay ng Panginoon. So magkakaibang event yun. Ang problema ay may mga nag-aaral ng Bible na pinipilit nilang i-incorporate lahat yun, kahit alam nila na tuwiran na kakaroon ng contradiction sa mga salita. Dahil sa isip nila, imposible. Kaya nga siya Diyos eh. Dahil sabi ng Panginoon, malinaw na malinaw, what is impossible with man is possible with God. Di ba? Kaya, pariwalaan natin every word ng Panginoon na binigyan ng diin ng Panginoon, hindi mawawala ultimo sa kalit-litang kudlit ang salita ng Panginoon hanggat hindi ito nagaganap. So yun ang aking inaano, na mayroong literal fulfillment yung kapahayagan ng Panginoon, at naintindihan ko rin even sa Old Testament, sa mga taong binigyan niya ng mga utos, ay yung hindi nakasunod, andun kagad yung punishment dahil hindi nasunod yung kanyang salita. So ganyan katindi, ganyan ka-perfecto, at ganyan kabanal ang Diyos at ang kanyang salita na hindi natin lubos maintindihan. Pero ang sinasabi ng Panginoon, kaya nga napakahalaga na intindihin natin at masunod natin sa kalitliitan yung bawat salita ng Panginoon. Dahil maraming bagay na hindi natin alam sa likod noon na ginagawa ng Panginoon. So, umpisahan ko ang aking pagtalakay sa, actually karugtong to nung tinalakay natin last time, the blessing, kasi hindi ko natapos yung the blessing of salvation by way of rapture. Kasi may gusto ako ipakita sa inyo sa dulo noon, na naniniwala ko, yun ang literal fulfillment. Kaya tinawag na blessing kasi may mapapala yung taong patuloy na sumasampalataya. At in-emphasize ko sa inyo, yung iba yung panahon natin eh. Sabi ko sa inyo, this is the year of the Lord's favor. And this, simula na nagkatawang tao ang Panginoon hanggang sa muli niyang pagbabalik, ito
ito pa rin yung dinidescribe sa Bible na mysterious age or the church age na isiningit niya lang sa kanyang schedule na ibinigay sa Israel, yung 70th week. Na alam naman natin, particularly yung ika-70th week, 70 weeks, yung dulo na 70th week, ika-70 sa linggo, isang linggo ng isang taon, ay hindi pa magaganap dahil particularly yun ang tinatawag sa Bible na tribulation or Jacob's trouble or the hour of trial for the whole world. So sabi ko dito sa aking panimula, the journey of our salvation. Gusto ko ipakita sa inyo na itong rapture, kasi meron thinking na kung sila ay Kristiyano na at tumanggap na sa Panginoon, para silang yung naka-seal na yung kanilang kaligtasan. Na parang wala na silang gagawin. No? Pero in reality, parang, kasi nakalagay sa Bible yan na binigyan tayo ng Holy Spirit and that Holy Spirit is the seal ng Panginoon sa atin. So parang, totoo, may tiyakan tayo. Pero alalahanin natin, nililinaw ng Bible, yung way of life natin habang naririto pa rin tayo sa mundo. Ano yun? The just shall live by faith. Ang matutuwid ay dapat mabuhay sa pananampalataya. Ang pananampalataya, ang buhay natin ngayon ay pananampalataya pa rin. Ang pananampalataya ay patuloy na nanalig at patuloy na sumusunod. Walang tao na nagsasabi na sinanampalataya and then even do sa last word o last command ng Panginoon, hindi na siya susunod. So hindi living by faith yun. So the journey of our salvation in God's way, ang journey ng ating kaligtasan sa kaparaanan ng Diyos, katulad sa Israel na literal, kinuha sila sa Egypt, alam natin yon, inilabas, at dumaan sila sa disyerto, pinadaan sila ng Panginoon sa disyerto, upang i-test sila, in yung panahon ng testing nila, obedience to the Word of God, bago sila makarating doon sa Promised Land. At ang pinakamahirap na parte ng buhay ng Israel, although marami silang nilabas, ay yung nandun sila sa desert, na bawat gawa nila ay nagrereklamo sila, at doon nagagalit ang Diyos dahil kaya na-steer ang Panginoon sa galit dahil sa kanilang kawalan ng pananalig sa ginagawa ng Diyos sa kanila. Maraming naiiwan doon sa desert. Hindi nakarating sa Promised Land. Even si Moises, nung sinasabi ng Panginoon na sabihan niya yung bato, pero sa galit niya, pinalo niya, yung pala ay simbolo ng Panginoon sa Kristo. He is the rock na magbibigay ng tubig sa kanila. So, hindi raw naipakita ni Moises yung paggalang at kabanalan ng Panginoon sa Kristo sa bato. Kaya sabi ng Panginoon, hanggang dito ka na lang, makikita mo ang land of promise, pero hindi ka makakapasok. So sabi ko sa inyo, maraming pahiwatig ang Biblia na hindi direct na sinasabi. Isa ng pahiwatig dyan ay yung in-explain ni Apostol Pablo na hindi kayang dalhin ka sa kaligtasan sa pamamagitan ng Old Covenant obedience to the Word of God, doon sa law, by law. Naliwanag ni Apostol Pablo yan sa Roma. No? Kasi part si Moses ng law. So doon pinapakita yun. Even Moses is part of the law. Hindi sila kayang, kasi nga, ang sinabi ni Apostol Pablo roon ay hindi mahina yung law para sundin nila.
mahina yung flesh para sumunod sa law. Yun. Ngayon, tayo, sa panahon naman natin ngayon, ang ating travel o journey sa salvation is spiritual. At ang nakapasok doon ay ang church. So, saan tayo kinuha? Ang Egypt natin ay ang kasalanan. Kinuha tayo sa kasalanan at inilabas tayo, sabi ng Biblia, di ba? At binigyan na tayo ng bagong buhay, pero narito pa rin tayo sa sanlibutan. At ang bagong buhay na yon ay binigyan tayo ng bagong daan, at ang bagong daan ng ating pamumuhay ay pamumuhay sa pananampalataya. Living by faith in this corrupt world. Nariyan pa rin yung temptations, nariyan pa rin yung mga bagay na umihila sa atin, mga worldliness. So, obedience pa rin. Living by faith is also obedience to the word of Christ. May pinasasabi ang Panginoon. At ang ating promised land ay yung sinasabi ng Panginoon na kingdom of God, the kingdom of heaven. Diba? Pag sumikapan ninyo makapasok sa makipot na daan, pagkat marami magtatangka, pero hindi sila pagtatagumpay. So, liwanagin natin may binabanggit ang Bible na people of God, na sinabi ko rito, people of God that will not be raptured or taken by the Lord. So, kailangan linawin natin to kasi nakaka-stumble ito sa mga taong hindi naunawaan yung sinasabi natin. No? So, yung people of God na yun, ito yung literal na sinasabihan ng Panginoon na mag-take care na kanilang puso. Dahil sinabi ng Panginoon, baka yung puso ninyo ay ma-overcharge with surfeiting. Ano yung surfeiting? Sa Tagalog, katakawan. And drunkenness, kalasingan. And the cares of this life. So yung overcharge, sa ibang translation, ay weigh down. Ano yung weigh down? Mabigatan. So ibig sabihin na mabigatan, puno, full. At ano ang nakakapuno sa puso na isang Kristiyano? Yung mga worldly things na pinagkakaabalahan niya rito sa mundo. At kapag pinagkakaabalahan mo yung mga makasanlibutang bagay, na-eject niya o nababaliwala niya yung Word of God na dapat iyon ang nakapuno sa puso mo. Diba? Diba? Instruction ng Panginoon, if you keep my commandment, saan mo ikikip ang word ng Panginoon, ang commandment ng Panginoon? Sa puso. Hindi dito. Sa puso. Marami dito lang, alam lang nila. Pero sabi ng Panginoon sa puso. Kasi may purpose yun. Ang nais ng Panginoon, in keeping His word, ay until na mag-illuminate yun, na maintindihan mo, o makakuha ka ng understanding, pag-unawa sa sinasabi ng Panginoon. Kasi marami, ako lang sinasabi ng Panginoon, ang anak ng tao ay ihahandog sa kamay ng mga leader ng Israelita at hanggang siya ay mapatay. And on the third day, siya ay muling babangon. Dito lang nila pinapapasok yun sa ulo. Hindi nila tinitake heart. Kaya nung naganap yun, hindi nila nakikita. Yan ang sinasabi ko, no? Na merong bagay na powerful na nangyayari sa Word of God kapag talaga iniintindi natin. Kasi iyon na magbibigay. Naintindihan niyo ba yun? From the very word ay nakakaroon ka ng kaalaman. Yung salita mismo nagbibigay sa iyo ng knowledge.
Halimbawa, bigyan ka ng, ang tawag dito, halimbawa, sinabi ng Panginoon lang, di ba? Pag kinain mo yan, you will surely die. Hindi alam ng mga ninunong natin yun. Pero sinasabi ng Panginoon, ito yung magiging the end mo. Papasok na yung power ng kasalanan at ng kamatayan, hindi nahahaba ang buhay mo. Magkakaroon na ng limitation dahil may power na ng death na nag-work. Kaya nga, maalala ninyo, no, nung ibinigay ng Panginoon ang law, alam niyo ba yung lagi mo maalala sa law? Pinasusunod ang Israel sa kautusan that you may live long in the land that you are going to possess. Bakit ganun na lang ang salita ng Panginoon? That you may live long. Halimbawa, honor your parents. Honor your mother and father that you may live long in the land that you are going to possess. Bakit ganun ang sinabi ng Panginoon? Kasi alam ng Panginoon na mayroon ng limitasyon ng buhay natin, hindi na tayo mabubuhay na pangwalang hanggan. Pero ang intention na lang ng Panginoon, kaya binigay niya yung kautusan para ma-maximize mo yung tatagal ng katawan mo, ng buhay mo, ma-maximize mo yun. Maraming tao hindi na ma-maximize yun dahil nga sa liko-liko ang kanilang daan. At the age of 15, patay na. At the age of 30, patay na. At the age of Kasi wala na sa katuwiran ng kanilang mga lakad. So, ano yung mga taong hindi manarapture? Ulitin ko na lang, no? These are the people whose heart is full or overcharged with worldly things and drunkenness and cares of this life. These are the people who soiled, dinumihan, their garments, and they are naked in the sight of God. And number 3, those people who are sleeping when the enemy comes. Natutulog, kaya nakapasok. Kaya nga, maunawaan natin na pinagwa-watch out tayo ng Panginoon, hindi sa Kanya. Pinagwa-watch out tayo ng Panginoon sa enemy na papasok. Ilinaw ko yan, dahil ang sabi ng Biblia, upang kung ang mabuting master ng bahay, alam niya kung anong oras darating ang magnanakaw, siya ay magmamatsyag upang ang kanyang bahay. Hindi sinabing mapasok eh. Ina-translate na lang nila ito na mapasok. Pero ang word ay, pag tinagalog mo, matibag, masira. Kasi hindi literal na bahay ang mapapasok ng magnanakaw. So, ipaliwanag ko sa inyo. One meaning ng house is your body. Ito house, ito ang tent, sabi ng Bible. We live on this tent, we live on this house. Another way ng house ay yung pamilya mo. Household, di ba? Another way ng house ay church. Ito yung household of God, church. Another way ng house na sinasabi ng Panginoon ay yung bayan ng Israel. Household of God yan, bayan ng Israel. So, ang tagabantay ng bayan ng Israel, ang watcher niya, at saka mga doorkeeper, kung naiintindihan nila yon, ito yung mga leader. Kasama na yung hari, kasama na niya yung mga saserdote, escriba. Yan, no? At ang kanilang dapat bantayan ay huwag sila magkasala. Every time na sila magkasala, kailangan mag-sacrifice para ma-atone, makuberon kagad yung kanilang mga kasalanan. So, sample na lang, sa isang sambahayan na malinis, maayos, nagmamahalan, may mga anak, nag-aaral na maayos, walang nangyayari na sama. And then one time, na-involved na sa drugs yung anak. Sabit na. Okay, nasabit sa paternity. Diba?
nung nabalita na nakaraan, ng bata-bata pa. Nung nakuha yung bata, nakahubad na, puro pasak na ganito. Tapos yung kanyang ari ay nilagyan pa ng sili. Maternity. Tao ka, mapi. Yan yung sabi ng number one na kaya ng Panginoon na napasok yung kalaban o yung kasalanan. Kasi masisira, either yung katawan mo ang masira dahil sa kasalanan pinapasukan mo o sa pamilya, nasira na. Nasira na yung bata, malungkot na yung mga magulang, mga kapatid. O kaya yung tatay, o kaliwa, o sira na yung pamilya. Kaya sinasabi ng Panginoon, magbantay kayo. Karaniwan, tulog eh. Hindi yan sinasabi lang sa mga Christian family. Sa lahat ng pamilya yan. Walang libre dyan. Di ba? So, ganun din sa church. Ganun din sa church. Ganun din sa Israel. So, sabi ng Bible, yung mga kasama ng Panginoon, ito lang yung mga worthy. Sa Matthew 22, ito yung parabulok ng parabulok ng wedding feast ng hari para sa kanyang mga anak. So sabi ng hari, sa ready na ng banquet, sinugod na ng kanyang mga alipin para tawagin yung mga guest. So yung mga guest, may kanya-kanyang mga yan, sa verse 24. Muli nagsugo siya. So ang kanya ng langit ay tulad sa isang hari na ganda ng piging sa kasala ng kanyang anak na lalaki. At sinugo niya kanyang mga alipin upang tawagin ang bisita o itingayahan sa piging ng kasalan at sila'y ngunit ayaw nilang magsidalo. So muling nagsugo siya pa ng iba para pilitin sila. Sinasabi, sabihin ninyo sa mga ininiyahan na ito ang dato na aking piging. Pinatay ko ng aking mga baka at ang mga hayop na matataba at ang lahat ng bagay ay nahanda na. Sipanito kayo sa piging ng kasalan. Tatapot hindi nila pinansin at sila ay nagsiyaon sa kanilang lakad, yung iba. Ang iba naman ay nagsiyaon sa kanilang bukid, ang iba naman nagsiyaon sa kanilang kalakad. Ang iba naman, hinawakan nila ang alipin na sinugo at kanilang dinuwahagi, no? Sinaktan at yung iba ay pinagpapatay. Nagalit ang hari. So, sinugo niya ang hukbo niya at pinuksan niya yung mga mamatay tao na yon. Pero inutusan pa rin niya kanyang alipin, since nakahanda ng kasalan, hindi dapat mawalan ng bisita. Kundi sabi niya, hindi karapat-dapat, pansinin niyo yung salita, na magkagayon sinabi niya sa kanyang mga alipin, na handa ng kasalan, ngunit ang mga inanyayahan ay hindi karapat-dapat. Alam niyo ba yung salita na yan? Na the wedding is ready, but they which are bidden, yung mga inibitahan, were not worthy. Alam ba ng Diyos ba na literal na mag-disqualify ng tao sa kanyang kaharian? Hindi, kasi nakalagay sa Bible, sa Timothy, He doesn't want all to perish. Ayaw yan lahat ay maparusahan. Hindi inaanyayahan sila. Ang sample niya na may kita natin sa Acts chapter 13, verse 42, 46, nung nangangaral na si Apostol Pablo sa lahat ng dako dyan sa Europe, ito ay sa Pisidia ito, no? Sa Antioch ng Pisidia. Na-share niya ng ebanghelyo dyan ay mga Gentile at the same time mga kababayan niya mga Israel. Pero ang mga Israel na kababayan niya matitigas.
ayaw maniwala, ayaw tumanggap kahit na sinasabi nila, maliwanag naman yung mga sinasabi nila, mga paliwanag nila tungkol sa kabilang nilulong si Abraham, dire-diretsong ganyan, hanggang sa pagdating ng Panginoong Kristo na siyang Misaya, at sa maraming bagay na nangyari doon sa Jerusalem tungkol sa ginawa ni Yesu Kristo, mga himala, mga miracle, hindi yun lihim sa kanila. Ang tingin nila dito kila Apostol Pablo ay nagpapakalat ng panibagong katuruan. Sinisira nila yung relihiyon nila ng Judaism at nagpapakalat ng bagong katuruan. Heresy. Ayaw silang maniwala. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo dyan, and Paul and Barnabas spoke out boldly saying, it was necessary that the word of God be spoken first to you. Sabi niya. Napakahalaga na sabihin ang salita ng Diyos sa inyo. Since you trust it aside, binaliwala ninyo yung salita ng Panginoon na ipinapadala sa inyo. Ano sabi ni Apostol Pablo? And judge yourself unworthy of eternal life. Sa ganung paraan pala, pag sila ang nagbabaliwala sa salita ng Diyos, sila na rin ang humuhusga sa kanilang sarili na hindi sila karapat-dapat na makapasok sa kaharian ng Diyos. Hindi ang Diyos ang nag-aano sa kanila. Hindi pinaan niya sila. Pero dahil ginagawa nila na umaayaw sila sa imbitasyon ng Diyos na yun sa pamamagitan ng pangangaral ng mabuting balita. Ito yun, nasa kwento na ito na binasa natin. Nakahanda na ang piging. Imbitahan nyo na yung mga inangiyahan. Hindi, busy kami sa ganito, busy kami sa ganito. Yung iba ay pinagugulpi yung kanyang mga alipin. So, ano gagawin ng hari? Ipalilipol sila. Kaya yun na nangyari sa Israel, di ba? Hanggang giniba yung templo. Kasi hindi nila kinilala yung mga nag-aanyaya sa kanila na yun pala ay paanyaya ng Diyos sa kanila. So, yan yun, no? So, people who are not worthy. Sa Matthew chapter 25, pinaliwanag natin yan, sino yung mga taong hindi makakapasok? Ito yung taong hindi ready. Paano hindi sila ready? Ang kwento niyan ay sa parable of the 10 virgin. So, alam naman natin yung parable of the 10 virgin. Di ba? Merong 5 na matalino na nagdagdag ng oil sa kanilang ilawan at meron namang foolish na merong ilawan na walang reserbang oil. Nagtagal yung pagdating ng groom at dumating ng gabi. So, nung nag-announce na dumating na, sinindihan nila yung kanilang mga ilawan pero hindi na sumisindi yung ilawan ng 5 hangal na mga virgin. Humihingi sila ng langis pero sabi ng mga may ilawan, baka hindi na magkasya sa atin to. Humanap na lang kayo ng mabibilihan. So habang sila ay nagsibili, dumating yung bridegroom at yung nakalagay sa verse 10, samantalang sila ay nagsiparaon, sa pagbili ay dumating ang kasintahang lalaki at ang mga nakahanda ay nagsipasok na kasama niya sa piging ng kasalan at inilapat o isinara ang pintuan. So nakita nyo? Ito particularly, sabi ko sa Bible study namin, hindi ito church. Kasi wala dyan, ang church ay yung bride. Ang nandyan yung mga abay. At ang abay ay nakuha natin mismo sa bibig ni John the Baptist. Na sinasabi ni John the Baptist, hindi ako ang Misaya, hindi ako ang merong darating na masigit sa akin. Sabi niya. Ang darating na masigit sa akin, siya ang mayroong kasintahang babae.
At ang abay o ang kaibigan ng lalaking ikakasal ay nagagalak na marinig ang tinig ng lalaking kasintahan. So yun lang ang kanilang kagalakan. Si John the Baptist, yun yun, kagalakan niya, na marinig niya ang tinig ni Jesus Christ. Pero, so yung babaeng mga virgin, kaibigan to ng bridegroom. Sila yung abay na naghihintay. So pinaliwanag naman natin last time, di ba, na ang ilawan ay ang salita ng Diyos. Dahil sabi sa awit 119, dalawa yan ha, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Pakinggan nyo maigi yan. Lamp at ilaw. So yung virgin lahat may ilawan. Pero yung 5, hindi nagningas yung ilawan. Alam naman natin, kailangan maglingas dahil kailangan ng banal na espiritu. Di ba? Ang oil ay banal na espiritu. Sumisimbolo sa banal na espiritu. Ang ibig sabihin ng ilaw, di ba? Kayo mismo, unawain nyo to, no? Sabi ng Bible sa 1 John chapter 5, dumating si Jesucristo upang bigyan tayo ng kaunawaan. Sa English, ang salita nun ay, may salita dyan para magbigyan ka ng kaunawaan. Enlighten. Sa Tagalog, maliwanagan. So nakita niya? So ano ibig ko sabihin? Meron kang salita, pero hindi ka pa naliliwanagan. Meron kang salita, hindi mo pa siya naiintindihan. Ang salita ay si Kristo, di ba? Nariyan si Kristo sa harapan mo, hindi mo nakikilala. Naintindihan niyo? Bakit di mo nakikilala? Kasi wala yung banal na espiritu sa buhay mo na siyang magbibigay sa iyo ng liwanag. Naiwan niyo yung parehas doon sa ilawan ng virgin. Bakit walang ilaw yung ano? So yun yung nangyayari sa Israel. Meron silang salita, pero hindi nagliliwanag yung salita nila. Kaya hindi nila makilala si Jesucristo. At yung salita, hindi nila maintindihan. Kasi nga hindi nagliliwanag sa kanila yun. Ilawan lang ang meron sila. So, naintindihan nyo? Bakit hindi magliwanag? Kasi yung nagpapaliwanag, ayaw nilang paniwalaan. Si Jesus Christ. Kaya, di ba dumating si Jesucristo upang bigyan tayo ng kaunawaan? Ayaw nilang unawain yung sinasabi ni Jesus Christ. Yan ang hiwaga na sinasabi ko sa inyo. Kaya nga sinasabi ng Bible, yung John chapter 7, verse 38 and 39, tatanggap lang sila ng banal na espiritu kung sila ay sasampalataya kay Jesus Christ. Na sinasabi ng Panginoon, di ba? Inihalin tulad din ng Panginoon ang banal na espiritu sa tubig. Meron akong tubig na ibibigay sa inyo. Ang sino mang nauuhaw, lumapit sa akin. So nakita nyo, yung paglalarawan ng Biblia, kailangan intindihin natin sa ganung kaparaanan kasi sa ganung paraan inilalarawan ng Panginoon sa Kristo yung mga bagay-bagay na yun. Pero ayaw nang tanggapin ng iba eh. Walang kwento sa kanila ilawan, walang kwento sa kanila yung liwanag, walang kwento sa kanila. Ayaw nilang intindihin. Kaya, wala silang naintindihan, maging
hindi nila makilala ang Panginoon, hindi rin nila makilala, ay hindi rin nila maunawaan kung anong sinasabi ng Panginoon. So, ang kaligtasan ay nasa judgment ni Jesus Christ. At ang judgment ni Jesus Christ, hindi mo kilala, hindi rin kita kilala. Katulad ni Pilato, di ba? Yung sinabi niya na siya ang hari ka ba? Ganun lang kanyang dating. Ngayon, ipakita ko sa inyo. Kung naintindihan ni Pilato yung kanyang sinasabi. Ha? Ano sabi ni John the Baptist? Nakita ko na bumukas ang langit at isang kabayong maputi. Ang nakasakay dito ay tinatawag na tapat at totoo. At sa katwiran siya'y humahatol at nakikipagbatas. Sino yung binabanggit na yan? Yan, sino yung nakasakay sa kabayo na ang pangalan niya ay tapat at totoo? Ha? At ang kanyang mga mata ay ningas ng apoy at ang kanyang ulo ay maraming diadema o crown. Ha? At may isa siyang pangalang nasusulat na sino man ay di nakakaalam kundi siya lamang. At siya'y nadadamitan ng damit na winisikan ng dugo at ang kanyang pangalan ay tinatawag na Verbo. Sa English, the Word of God. Pag nakita ni Pilato yan, naalala niya yung diskusyon nila ni Jesus Christ na simple lang. Hari ka ba? Ha? Yan ba'y nagmula sa iyo o may nagsabi sa iyo iba? Ako ba Hudyo? Para magsabi sa iyo ng ganyan? Oh. Kinikilala ba niya si Jesus Christ na gano'n? Sa sinasabi niya? Hindi. Kasi nga, hindi nagliliwanag ang salita ni Yesu Cristo sa buhay niya. Yan ang sinasabi natin. So, kaya sa second coming, sino ang ready? Hello? Sa second coming, sino ready? Yung mga nakalingas ang ilaw. At sino ang nakalingas ang ilaw? Nakakilala kay Jesus. Yung mga nakaunawa sa salita ni Yesu Cristo. So, nilarawan lang yan ang parable of the 10 virgin. Amen? Kaya nga sa Luke chapter 12, ang paalala uli ni Apostol Pablo, ng Panginoon, be ye therefore ready. Kasi pag binasa natin to parang maganda tayo ng maleta, maganda tayo ng sapatos, maganda tayo ng damit. Parang gano'n ang thinking natin eh. Hindi, hanapin natin yun sa konteksto ng Bible. Kung ano ba sinasabi ng Panginoon na maging ready kayo. At ang sample natin, yung 5 wise virgin. Sila yung ready dahil nakailaw yung kanilang ilawan. Ha? So, sinabi ko na sa inyo ang ibig sabihin ng nakailaw ang ilawan. May salita ka, naiintindihan mo yung kahulugan ng salita. At sa dulo noon, ang salita ay si Yesu Cristo. At siya ay nakikilala mo. Ha? Kaya, paulit-ulit ko sinasabi sa inyo, sabi ng Panginoon, sabi ng Bible, whoever believes in Him will not perish. At hindi sinasabi ng Panginoon sa John 17, ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala na kayo ang tunay na Diyos, Ama, at ang iyong sinugo. So, yun ang ready. Yun ang ready. So, maintindihan nyo na ngayon yung sinasabi ngayon sa Matthew chapter 7, verse 21. Ano yun? Hindi lahat sabi ng Panginoon, hindi lahat na nagsasabi ng Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap lang sa kalooban ng aking Ama. Marami nagsasabi sa araw na yun, Panginoon,
Hindi baga nagsipaghula kami sa pangalan mo, kumuha kami ng mga gawang makapangyarihan, nagpalayas kami ng demonyo sa pangalan mo. Pero ano sabi ng Panginoon sa kanila? Kailanman, hindi ko kayo kilala. Kasi yung inyong ilawan lang, walang ningas. Bakit walang ningas? Kasi walang espiritu sa buhay ninyo na siyang magbibigay sa inyo ng liwanag at kaalaman para maintindihan nyo lahat ng bagay-bagay at makilala nyo ang Panginoon Kristo. So, yun ang ready. Sa Luke 17, chapter 17, verse 32, nung sinabi ng Panginoon, tingnan natin yung Luke 17. Ang siniling nyo, no? Ito pa rin ay bahagi pa rin sa diba, tulad ng Panginoon yung kanyang muling pagbabalik sa araw ni Noe at saka si araw ni Lot. Ha? Na yung mga tao nagsisihanda, nagsisikain hanggang sa dumating yung tubig, baha, walang nalalaman yung mga tao. Oh. Sa panahon naman ni Lot, ng araw na sila ay lumabas mula sa Sodoma at umulan ng asupre, hindi rin nalalaman ng mga tao na darating na uulan ng apoy at asupre. Dahil sa kawalan nila ng kaalaman, lahat sila ay nalipol. Oh. Kaya sabi ng Panginoon, gayon din ang mangyayari sa araw ng anak ng tao kapag ito ay dumating o mahayag. Ngayon, sa araw na iyon ay mapapasabubungan ng nasa bahay at ang kanyang pag-aari ay huwag na silang manaog upang kunin ang mga bagay na iyon. Ang mga nasa bukid ay huwag nang babalik muli para kunin yung mga bagay-bagay. Tapos, sinabi ng Panginoon, remember the wife of Lot. Alalahanin niyo ang asawa. Bakit pinapaalala ng Panginoon yung asawa ni Lot? Ano ba nangyari dun sa asawa ni Lot? Kasama siya sa inilabas ng anghel para hindi sila masama sa matupok sa pag-ulan ng asupre at apoy sa Sodoma. Kasama siya sa sambahayan ni Lot na inilalabas ng anghel. Ibig sabihin, sila ay mga taong nakadistino sa kaligtasan. Diba? Pero nakadistino na sila sa kaligtasan dahil mismo ang mga anghel ang tumutulong sa kanila. Pero may final instruction yung anghel na sa kanilang pagtakas, in any way, huwag silang lilingon. Kaya ko sinasabi sa inyo, napakahalaga na maintindihan natin yung salita. Dahil pag hindi natin nasunod yung salita ng Panginoon, even to the last minute, instruction, ay lumingon siya. Sinuway niya. Yung kahuli-huling instruction na ibinigay sa kanya, ay sinuway niya. Yung pinag-aaral naman natin dito, sabi ng Panginoon, kaya kayong magmatiyag, manalangin, at alagaan ninyo ang inyong mga puso. Dahil hindi nyo nalalaman ang araw ng pagparito ng Panginoon. At ang araw ng kanyang pagdating ay baka maging silo. Yan ang salita ng Bible, maging silo sa inyo. Hindi na warning yun. Katulad ng sinasabi ng anghel dun sa pagtakas ng Lot sa Sodoma at Gomorrah. Huwag kayong lilingon. Ano ba sabi ng Panginoon? Baka ang pagbabalik ng inyong Panginoon o Master dun sa mga alipin na pinamahalaan niya sa kanyang sariling sambahayan, ay masumpungan niyang kayo'y natutulog. So yung natutulog, dalawa yung ibig sabihin nun.
isa sa mga natutulog, dahil sila ay inatasan na ng kanilang amo bago umalis. So yung natutulog, hindi gumagawa ng kanyang trabaho. Katulad ng gwardiya. Di ba? Pag ang gwardiya natutulog, hindi siya nagbabantay. So ganun din sa mga binigyan ng Panginoon ng kapahamalaan sa kanyang sambayan na hindi gumagawa. So natutulog yun. So pagbabalik ng Panginoon, maabutan silang natutulog, meaning hindi nila ginagawa yung huling itinagubilin sa kanila. Pangalawa, ang tutulog ay yung sinasabi natin, aabangan mo na huwag makapasok yung magnanakaw. Dahil once na nakapasok yung magnanakaw, nanakawan ka na, so ano ibig sabihin nun? Hindi ka nagbabantay. Tulog ka. Sa pagparito ng Panginoon, na nakita na nakawan ka na o nakapasok na siya, so kailangan pa bang tanungin ng Panginoon na tulog ka o hindi? Hindi matatanungin ng Panginoon niya kung tulog ka, hindi. Alam na ng Panginoon na tulog ka dahil nakapasok na ang kalaban. So sila si asawa ni Lot ay kasama sa maliligtas pero hindi siya nasama dahil sa last minute, tawag ko rin ay last minute disobedience. Ang kahalagahan masunod ang bawat salita ng Diyos para sa pakinggan niyo may ito ang kahalagahan masunod ang bawat salita ng Diyos sa araw ng kaganapan nito ay napakahalaga sapagkat matutupad ang bawat tinura ng Panginoon hanggang sa kalit-liitang kudlit ng kanyang salita. Ang mga example natin na naparusahan dahil hindi talaga nila sinunod, isa na dyan si Haring Saul. Ang command ng Panginoon sa kanya, sa panahon niya, ay exterminate niya ang Amalekites. Pero itinira niya si Agag, itinira niya yung mga magagandang klaseng mga tupa. Ang sabi ni sa kanya, ni Samuel, nung magka-enkwentro sila, purihin ng Panginoon, natupad ka na ang kanyang pinag-uutos. Sabi ni Samuel, ano itong naririnig ko? Na palahaw at iyakan ng mga hayop. Ang expectation ni Samuel, wala siyang marinig dahil sabi ng Panginoon, likidahin pati mga bata, pati mga hayop. Kaya sabi ni Samuel, dahil nireject mo ang salita ng Panginoon, nire-reject ka rin bilang hari. Doon na nagsimula na pinasukan na siya ng masamang espiritu. Ano pa? Yung man of God, doon sa panahon ni Haring Jeroboam sa 1 King chapter 13, ito ay magpo-prophesy kay Jeroboam habang siya naghahandog doon sa altar na itinayo niya sa Bethel upang ang mga tauhan niya na 10 tribes ng Israel ay hindi na pupunta sa Jerusalem para sumamba dahil isip niya baka bumalik iyon sa paghahari ng Juda kasi iwalay na sila. Kaya gumawa siya ng sarili niyang sambahan doon. At gumawa rin siya ng sarili niyang mga saserdote na lahat ng ginagawa niya ay labag sa kautusan ng Diyos. Kaya nagsugo ang Diyos ng kanyang alipin para siya ay bantaan. At ang tanda ay mabibiyak yung altar. Pero ang bilin ng Panginoon doon sa tao na yon ay huwag babalik at huwag kakain sa sino mang makasalubong niya. Dinaya siya ng isang propeta rin. No? At pakikain siya. At mismo yung propeta na yun nagsabi ng paalala ng sinabi ng Diyos doon sa propeta na inutusan dahil sinuway mo ang kanyang utos. Paglabas niya doon sa bahay ng propeta na yon, pinatay siya ng leon. Kaya isipin niyo, Lord, si
Simple lang yung ginawa niya. Nakikain lang, masama na ba yun? Hindi nga, nadaya pa siya. Alam niyo, malalim na pahiwatig niya ng Panginoon. Dinaya siya at ang kanyang kasalanan ay simple lang na kumain at uminom. Na siya namang pangunahing utos ng Diyos sa kanya, kapag inutusan kita para ikaw mangaral kay Jeroboam, huwag kang kakain, huwag kang iinom. Sa atin, simple yun eh. Pero hindi natin naiintindihan yung katigasan at yung kaperpektuhan ng utos ng Diyos. Dahil ang utos ng Diyos, sinasabi ko sa inyo, magaganap. Ang salita ng Diyos, magaganap. Kaya mahalaga at napakahalaga na sundin natin yan, ultimo sa kalitliitan. Pangatlong sample, yung sa panahon na kinugkob ng Syrian yung kaharian sa Samaria na naggutom na yung mga tao. At tapos yung dalawang ketogin, sabi na, pag nandito tayo sa loob ng kaharian, walang pagkain, mamamatay tayo. Pag pumunta tayo sa kalaban, sa kampo ng kalaban, maraming pagkain doon. Kung tayo ay hindi patayin, makakakain tayo. Pero kung patayin tayo, wala tayong pagpipilian kasi patay din tayo dito. Kaya kung papatayin tayo doon, wala na tayong choice. Pero pagpunta nila doon, wala nang tao roon dahil binugaw na ng Diyos lahat ng tao roon. At nakita nila, punong-puno ng pagkain yung mga kampo sa bawat tent. Nagpasalin-salin sila ng iba't ibang tent. Lahat ng puntahan nila, puno-puno ng pagkain, maraming pagkain at maraming mga kayamanan. Nung hindi nila kayang dalhin yung kayamanan at mga pagkain at mga tela, sabi niya, parang hindi na tama itong ginagawa natin. Mapaparusahan na tayo nito kapag hindi natin ibinalita ito sa kaharian. So, binalita nila sa kaharian yon. Yung captain ng sundalo ng hari, na ang hari ay humahawak sa kanya, siya rin ang natasang magbukas ng gate. Sabi niya, kapag hindi kahit buksan, dahil sa sobrang hirap na nangyayari sa loob ng kampo, imposible sa kanya mangyari yung sinasabi ng propeta na ang presyo ng sabihin na natin, dalawang sukat ng barley ay isang kusing na pilak at ang isang sukat ng mamahaling harina ay isang kusing na sukat. Kahit daw buksan ang durungawan ng langit, hindi raw mangyayari yun. Hindi salita ng propeta yon, salita ng Diyos yon. Na ibinigay sa propeta. Kaya sabi ng propeta, well, sinabi mo yan, makikita mo lang na mangyayari yan, pero hindi mo matitikman. So, nung bumalik yung dalawang ketongin para ibalita nila na wala na talagang tao doon sa kampo, dumaluhong yung mga tao sa pagbubukas pa lang ng gate, nasagasaan yung captain. Patay siya. So yung kanyang kawalang pananampalataya at paniniwala sa sinabi ng propeta, naging hatol sa kanya. Yung hindi pagsunod ng asawa ni Lot sa huling instruction ng anghel, naging hatol sa kanya. Si Sakaraya, last na lang to, si Sakaraya, nung naghain siya ang naatasan sa panahon na yon para mga siwa sa loob ng templo. Nagpakita yung anghel na sinabi sa kanya, ang asawa mong bao ay manganganak. Sabi niya, matanda na ako, paano mangyayari ito? Ito ay sabi ng Panginoon. Ako si Gabriel na nakatayo sa harapan ng ating Panginoon na nagsasabi sa iyo,
Kaya sinasabi, oh. Ayan. So verse 19. And the angel answered him, I am Gabriel, stand in the presence of God, and I was sent to speak to you and bring you this good news. Good news na yun, magkakaanak ka dahil wala kang anak. Matanda ka na at kang asawa mo ay baog. So sabi niya, how shall I know this? Paano ko malalaman to? For I am an old man and my wife is advanced in years. Sabi ng anghel, pagmasdan mo, you will be silent and unable to speak until the day that these things take place, because you did not believe my word, which will be fulfilled in their time. Hindi salita ni Gabriel yun. Yun ay salita ng anghel na ibinigay kay Gabriel. Yun ay salita ng Diyos na ibinigay kay Gabriel. At bawat salita ng Diyos ay 100% na magaganap. So, buti, naging pipi lang siya. Paglabas niya, senyas niya lang ng senyas. So, may paliwanag natin to, no? The people of God, there are children. The people of God, ito yung mga anak ng Diyos, yung, tandaan ninyo, no? Sa Matthew chapter 8, verse 12, nung yung isang centurion na lumapit sa Panginoon, sabi niya, pagalingin mo ang aking alipin sapagkat siya ay nakaratay. Sabi ng Panginoon, pupunta ako. Sabi ng centurion, hindi, wag ka na pumunta sapagkat hindi ako karapat-dapat na ikaw ay pumunta sa aking tahanan. Sabihin mo lang. So nakita ng Panginoon yung kadakilaan at kalakihan ng kanyang pananampalataya na hindi niya nakita sa buong bayan ng Israel. Kaya sabi niya, maramihan niya ang tingnan natin sa Matthew 8. Maramihan niya ang darating sa kaharian ng Diyos. Yan, no? I tell you, many will come from east and west and recline at the table with Abraham, Isaac, and Jacob in the kingdom of heaven. Oh. Ano yung galing sa east and west? Mga Gentile ito. Natatawagin ng Panginoon panibago na makakapasok sa kaharian ng langit. Ngunit sabi niya rito, while the sons of the kingdom. Sino yung sons of the kingdom? Sino ba yung invited sa wedding feast? Mga Jew. Sila talaga ang karapat-dapat na makapasok doon dahil sa kanila inilaan talaga yung kingdom of heaven tsaka yung wedding feast. Oh. Pero sabi ng Panginoon, ang hatod sa kanilang Panginoon, but while the sons of the kingdom will be thrown out into the outer darkness. Ito yung pinapaliwanag ko sa inyo last time, no? Yung rejection nila sa Panginoon, not necessarily sila ay itatapon kagad sa dagat-dagatang apoy. Dahil sinabi ng Bible, itapon sila sa outer darkness at doon ay magngangalit ang kanilang mga ipin. Sila iiyak at magngangalit ang kanilang mga ipin. Hindi, ipapasok sila ng Panginoon sa matinding kapighatian para maunawaan nila yung kanilang rejection na ginawa sa Panginoon. So, ano ibig ko sabihin? Sila ang mga tao na talagang karapat-dapat makapasok. Pero hindi nakapasok dahil sa kanilang kawalang pananampalataya at hindi pagsunod sa mga sinasabi ng Panginoon para sa kanila. Kaya nga ang akusasyon ng Panginoon, tingnan nyo sa Matthew 23, yung binanggit ko na sa inyo last time, no? Tungkol sa mga Pariseo at sa mga Iskriba na hindi nakakakilala sa Panginoon. Hindi nila kinilala ang Panginoon. Kaya isinumpa sila ng Panginoon. Sabi ng Panginoon sa kanila, but who
hahabag-habag kayo. But woe to you, scribes and Pharisees, hypocrite! Ha? You shut the kingdom of heaven in the people's face. Paano daw nila isinasara ng mga Pariseo at Skriba ang pintuan ng langit sa kanilang mga kababayan? Sa panong paraan? Pinagbabawalan nila na sila'y lumapit upang makilala nila si Jesucristo. Ang pagpasok sa kaharian ng langit ay makilala at sumampalataya kay Jesucristo. Pero sila ang hindrance, sila ang balakid. Itinitiwalag nila sa kanilang iglesia, sa kanilang sinagoga. Sapagkat pinapaniwala nila ang mga Hudyo na impostor si Jesucristo. Kaya yan ang sumbat ng Panginoon. But woe to you, scribes and Pharisees, you hypocrite! You shut the door. You shut the kingdom of heaven in the people's face. Kayo rin mismo ayaw niyong pumasok. Sabi ng Panginoon, no? For you neither enter yourselves. O, ayaw niyo pumasok. Kayo ayaw niyo pumasok. Nor allow those who would enter to go in. Kayo ayaw niyo pumasok. Ayaw niyo rin pahintulutan yung iba na gustong pumasok. Nakita niyo ang laking kasalanan ng mga leader. Ang sinasabi ko kasi inyo kanina, ito yung mga doorkeeper. Na pag dumating talaga yung may-ari ng kawan, sila yung magbubukas ng pinto. Naalala niyo yan? Sa John chapter, Sa John chapter 10 ata yan. Ayan, no? Ayan sabi ng Panginoon, truly, truly, I say unto you, he who does not enter the sheepfold by the door, but climbs in another way, that man is a thief and a robber. But he who enters the door is the shepherd of the sheep. Siya yun. Si Jesus Christ yun, napapasok sa pintuan. To him, ayan o, kung naiintindihan nyo, to him the gatekeeper open. Ito yung mga religious leader na magbubukas ng pinto para makapasok ang shepherd doon sa kawan. Eh sila yung nagiging hadlang para mapuntahan ng Panginoon yung kawan. At yung buong usapan na yan, figure of speech yan or parable, hindi nila maintindihan. Kaya nga natatawa ako nung binasa ko sa dulo yan. Ha? Sabi ng Panginoon, ako ang pintuan, ang sino mang pumasok sa akin ay maniligtas. Ha? At marami pang sinabi ang Panginoon diyan, ito ang dahilan na iniibig ako ng Ama sapagkat iniaalay ko ang buhay ko para sa mga kawan. Ha? Sa verse 10, sabi niya rito, nagkaroon ulit ng pagkatalo ang mga Hudyo sa sinabi ng Panginoon na ito. Marami ang nagsasabi, may demonyo itong tao na ito. Kita niyo? Yung reaction ng mga Hudyo, dahil hindi na maintindihan yung pinagsasabi ng Panginoon kung ano ng mga kawan, tupa, shepherd. Sabi ng mga tao, may demonyo ito. He has a demon. At loko-loko and insane. Bakit kayo makikinig sa kanya? Yung medyo nakakaintindi, ang nagsabi, these are not the words of the one who is pressed by the demon. Hindi yan ang salita ng may sapi. Yan may salita ng may sapi. Malalim yung salita niya. Hindi lang natin maintindihan. Walang sapi yan. Ha? So nakita niyo? Natatawa ka na lang sa kanila dahil hindi talaga nila makita ang sinasabi ng Panginoon. Yan yung sinasabi ko sa inyo kanina. Meron silang salita. Pero hindi nagliliwanag yung salita nila dahil wala silang banal na espiritu. Kaya hindi nila maintindihan yung sinasabi ng Panginoon. Eh kung darating ang Panginoon, kukunin na sila. Eh hindi sila nakakakilala. Oh. Ikaw ba sasama ka sa hindi mo kilala? Ikaw mismo ang lalayo dahil hindi mo kilala yung umaaya sa iyo.
Di ba? Ayun ang nangyari sa kanila eh. Hindi nila makilala ang Panginoon. Kahit na sila ay niyayaya sa kaligtasan. Ngayon, ang tanong, hinatulan ba sila ng Diyos na sila ay hindi makasama? O sila ang gumagawa para sa sarili nila na ini-eject nila o hinahatulan nila ang sarili nila na hindi nila makamtan? Kaya nga, ang mabuti dyan, ang maganda pa dyan, hindi kagad sila itatapon sa impyerno. Isasalang muli sila sa pagsubok. Kaya sa dulo, ang sabi ng Bible, and all Israel will be saved. Kasi lubusan na mabubuksan yung isipan nila na yung future na inaantay nilang Messiah, hindi pala yun ang tunay. Ang tunay ay dumating na hindi nila nakilala. Makita niyo? Ano pa? Na hindi makasama yung wicked servant. Sabi sa Matthew chapter 24, but if the wicked, may good servant na nagpapakain at meron wicked servant. Yung wicked servant, nung umalis yung kanyang amo, inumpisahan niya ng pagpapaluin yung mga kasama niya dahil hari na siya eh. Hoy, sumunod ka nga sa akin. Huwag ka magsasalita sa akin ng masama. Ganyan yung asta ng mga wicked servant eh. Yung wicked servant, ang original word doon ay kakos. Ang meaning ng kakos ay worthless. Sa ibang translation kasi nakalagay dyan, but the evil servant. Parang, saan makita na servant ng Diyos pero evil? Not necessarily siya evil, di ba? Kaya lang, ang sabi ng Bible, ang word niya ay kakos. Ang meaning ng kakos ay worthless. Walang pakinabang ang Panginoon. Ito ba ay dahil ang Panginoon di ba kinabang sa kanya dahil iniintindi niya lang ang kanyang sarili? Tatapon kagad siya sa dagat-dagatang ako? Hindi. Paparusahan siya ng Panginoon. Hindi niya sabi natin. Isasalang uli siya ng Panginoon sa matinding kapighatian para mabuksan ang isipan niya sa pinaggagawa niya. At makita niya yung na-miss niya yung blessedness ng pagparito at muling pagbabalik ng kanyang amo. Iyon yung mangyayari sa huling panahon, sa pagparito ng Panginoon. Sila yung todo ang katok sa panalangin. Naiwan sila. But if the wicked servant say to himself, my master is delayed, matagal pang darating yung aking master. He begin to beat his fellow servant. He eat and drink with the drunkards. And the master of that servant will come on a day that he does not expect, and at an hour he does not know, and will cut him to pieces. Ito siya sabi ko sa inyo, no? Yung paglalarawan ng salita ng Panginoon. Pag pinuputol-putol mo pa ba siya, iiyak pa ba siya at magangalit yung ipin niya? Yan ang wording ng Bible. And he will cut him in pieces and put him together with the hypocrite. And that place there will be weeping and gnashing of teeth. Hindi na mangyayari yung magangalit ang ipin mo kasi pira-piraso ka na. Yan ay mga paglalarawan ng sufferings na idadali ng Panginoon sa tao. Kaya sabi ko rin, punishment, it is not necessarily hell, but a tribulation. Last na lang sa unprofitable servant. Itong unprofitable servant, ito yung tatlong servant o alipin ng master na binigyan ng talent. Yung isa ay 5 talent, yung isa ay 2 talent, yung isa ay 1 talent. Yung 2 talent at saka 5 talent, pinagana nila yung ibinigay ng master sa kanila at kumita ito ng another 5. Naging 10. Yung 2 talent, kumita rin ng 2 talent. Pero yung 1 talent, hindi niya pinatubo. Ibinaon niya sa ilalim ng lupa. At pagbabalik ng master niya, hinahanapan siya ng tubo.
Hinahanapan siya ng kita. Bakit hindi mo na lang inilagay sa bangko para kumita? At least man lang may interest sa bangko. Sabi niya, dahil takot ako sa iyo. Nalalaman mo lang, natatakot ka pala sa akin. Bakit hindi mo dinala sa bangko para tumubo upang, kasi kilala niya ang kanyang amo na ito ay umaani nang hindi nagtatanim. So, tingnan niyo sa nila ng Bible. Sabi niya, I was afraid and I went and hid your talent in the ground. So, sabi niya, kung anong binigay mo sa akin, ito na. So, iba yung gani ng master dito dahil ang master ay naghahanap talaga ng kita doon sa mga bagay na binigay. So, anong sabi ng master doon sa alipin? Una, wicked. Pangalawa, ay slothful, tamad. Yan ang mga katangian na ayaw ng Panginoon. You knew that I reap where I have not sown, and gather where I scattered no seed. So yung salitang worthless diyan, sabi ng Panginoon sa hatol sa kanya, itali mo ang paa, sabi diyan, ay hindi yan sabi ng Panginoon, ng punishment sa kanya, cast the worthless servant into the outer darkness, and in that place there will be weeping and gnashing of teeth. So, the same. Nakikita ninyo, the same yung sinasabi na punishment doon sa iba pang binanggit natin. Ang word doon ay akreios, meaning yung evil or worthless is unprofitable or useless servant. So ito yung mga servant ay mga tao ng Panginoon yan. Kaya tinawag ko sa inyo na people of God, no? These are the people of God. And yet, sa kanilang ginagawa ay hindi kinalulugdan ng Panginoon. So the blessing of salvation in the way of rapture, it is still by faith in total obedience to God's command, and yet according to the judgment of our Lord Jesus Christ. Bakit ko sinabi yun? Kasi may binanggit ang Panginoon doon sa aklat ng Revelation sa mga churches. Diba? Yung sinasabi ko sa inyo. Pag ningasin niyo pa yung meron kayo na malapit ng mamatay sapagkat hindi ko nasumpungan ang mga gawa mo na perpekto o kumpleto sa harap ng aking Diyos. So, yun ang judgment ng Panginoon. So, pag ano ng judgment ng Panginoon, isasama ba siya? Hindi. Hindi. Ang buhay ng mga tao ng Diyos sa Iglesia ay buhay pa rin sa pananampalataya. Habang narito pa tayo at wala pa tayo sa presensya ng Panginoon, no? Unawain niyo to, ha? Habang tayo narito at wala pa rin tayo sa presensya ng Panginoon, ay nasa pagsubok pa rin tayo sa ating pananampalataya. Living by faith. Yung living by faith, ito ay pagsunod hanggang sa kahuli-hulihang utos ng Diyos hanggang sa makarating sa kanyang kaharian o hanggang sa muli niyang pagbabalik. Kaya nga sabi ng Panginoon sa Iglesia sa Thyatira at sa Philadelphia, only hold fast. Ano yung hold fast? Manatili kayo manghawak. Pero yan ay other word to believe. Patuloy pa rin kayong manalig. Yan ay ibig sabihin ng hold fast. Patuloy pa rin kayong manalig, hold fast. Hold fast to what you have until I come. Ibig sabihin, patuloy pa rin kayong sumunod hanggang ako ay dumating. Sa Israel, parang sinasabi ng Panginoon, patuloy pa rin kayong sumunod para hanggang sa makapasok kayo sa land of promise. Marami na nagrebelde eh.
nakita na nila yung land of promise eh. Andyan na, nakakuha na sila ng mga bunga. Eh, nagngao-ngao sila dahil sabi nila, hindi na tayo makapasok doon, ang daming dambuhala doon. Kakainin lang tayo doon. O, kita nyo? So, hindi sila nakapasok. Ano sabi ng Panginoon sa Philadelphia? I am coming soon. Hold fast to what you have so that no one may seize your crown. Ang hindi makasama sa rapture ay hindi makapunta kaagad sa walang hanggang kaparusahan o sa impyerno o sa lake of fire. Kundi, papasok sila sa Great Tribulation na inihanda ng Panginoon ayon sa dakila niyang plano para sa buong sanlibutan na susubok sa lahat ng mga nananahan sa ibabaw ng mundo na inilalarawan ng mga salita ni Jesus na out of outer darkness, I will cut him in pieces. Isasama kita kasama ng mga hypocrite. At doon ay magkakaroon ng pagngangalit ng ipin at pagtangis. Yan yun. Yan yung paglalarawan na yan. Ha? Ngayon, bakit napakahalaga? Bakit napakahalaga na sundin natin hanggang sa dulo at hanggang sa kalititan kautusan ng Diyos? Dahil sinabi ng Panginoon kay Moises, magtatayo ako ng propeta, sabi ng Panginoon, I will raise up for them a prophet like you, Moses, from among your brother. I will put my word in his mouth, and he shall speak to them all that I command him. Ilalagay ko ang aking salita dito sa final prophet na ito, sa kanyang bibig. Ngayon, ang sabi ng 19, and whoever will not listen to my word, ang sino mang hindi makikinig sa sasabihin na salita ng aking propeta, I myself will require it of him. Ano ibig sabihin ng I myself will require it of him? Sa Tagalog, sisiyasatin ko ito sa kanila. O sa ibang salita, hahanapin ko ito sa kanila, yung sinabi ko, na hindi nila pinakinggan. O sisisihin ko sila dahil hindi nila pinakinggan o sinunod yung aking mga salita. So the same thing, is pinag-aaralan natin. Yung sinasabi ng Panginoon, di ba? Magmatsyag kayo, manalangin kayo, at ingatan ninyo ang inyong mga puso upang sa pagdating ng Panginoon, kayo ay karapat-dapat at upang kayo ay nakahanda. Ngayon, ang 5 mga hangal na birhen ay di nakapasok. Ang alipin na binigyan ng isang talento na di pinatubo at ang masamang alipin na ipinamahala ng kanyang Panginoon, ang kanyang buong sambahayan, ang panauhin sa wedding feast na walang damit pangkasal, lahat sila ay pinarusahan. So, nakita nyo? Inilalarawan din sa mga aklat ng lumang tipan na bawat propesiya at kautusan ng Panginoon na sinabi ng Panginoon kanino man sa lahat ng panahon ay literal na magaganap sa kalitlitan nitong salita. Kaya ang sinabi ng Panginoon para sa lahat ng sa Kanya ay sumasampalataya ay literal na magaganap sa araw ng muli niyang pagbabalik. So, ano ibig sabihin? Pag sinabi ng Panginoon na ang pagparito ko ay gaya ng magnanakaw, kanino magiging tulad sa magnanakaw ang pagparito ng Panginoon? Yun sa mga tulog. So, magaganap ba yun sa kanila? At sino yung tulog na yun? Sinabi ko na sa inyo kanina. Magaganap yun. Ngayon, ang tanong ko, doon nyo lang ba maintindihan pag naganap na? Huli na. Huli na yun. Sabihin niya, oo nga Panginoon, wala na, hindi ka na makasama. Kaya ako, malakas ang loob ko, wala akong ibang pwedeng
paraan ng pag-intindi nito. Kasi maraming iba na nagpapaliwanag, iba na parang wala yan. No, parang wala yan. Hindi mo pwedeng baliwalain niya, salita ng Diyos yun. At ang salita ng Diyos magaganap hanggang sa kaliliitan. Ano yung, dito ko na tatapusin ha, kasi sabi ko sa inyong blessing. Ang blessing sa rapture, dito matutupad yung isang salita ng Panginoon, na sinabi ng Panginoon sa John chapter 8 verse 51. Sabi ng Panginoon diyan, verily I say unto you, if a man keep my saying, or if a man keep my word, he shall never see death. Papansin niyo yung salita, kung ang tao raw ay iniingatan niya ang aking mga salita, kasama na ron na nanampalataya siya, ang promise ng Bible, ng salita ng Panginoon, hindi niya makikita ang kamatayan. So, ano ibig sabihin nun? Inintindi ng mga kausap niya yan. Sabi ng mga kausap niya, then said the Jews unto him, ito sinabi ng mga Hudyo, now we know that you have a devil. Dahil hindi na maintindihan sinasabi ng Panginoon tungkol sa hindi na mamamatay. Nalalaman namin ngayon na ikaw ay may diablo o may demonyo. Si Abraham namatay, ang mga propeta namatay. Pero sinasabi mo na kung ang tao ay iingatan ng mga salita mo, hindi siya, ang salita na, hindi niya mararanasan ang kamatayan. So naintindihan nila na ang sino mang sumampalataya at mag-ingat ng salita ng Panginoon, hindi siya makakaranas ng kamatayan. Totoo ba yun? Hindi. Ito ang mararanasan ng mararapture na sinasabi ni Apostol Pablo. Sapagkat sinasabi ko sa inyo mula sa salita ng Panginoon na tayong nabubuhay at ng mga nangatira hanggang sa pagparito ng Panginoon, hindi tayo mauna sa anumang paraan sa mga namatay. Sapagkat ang Panginoon din ay bababa mula sa langit at may isang sigaw, may tinig ng angker at anghel at may trompeta ng Diyos. Ang mga namatay kay Kristo ay unang mabubuhay na mag-uli. At kung magkagayon, tayong mga nabubuhay na mga nangatitira ay aagawin. Hindi ka na mamamatay. Aagawin kasama nila mula sa mga alapaap upang salubungin ng Panginoon sa hangin. At sa ganito ay sa Panginoon tayo magpakailanman. Sa 1 Corinthians chapter 15 verse 51, sabi ni Apostol Pablo, narito sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat matutulog o mamamatay. Nakita niyo? Ito na yung kaganapan na sinasabi ng Panginoon. Anyone keep my word, he will not see death. At kailan ang literal na fulfillment nun? Rapture. Ayan, sinasabi ng Panginoon. Sinasaysay ko sa inyo ang hiwaga, hindi tayo lahat matutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin sa isang kisap mata, sa isang sandali, sa huling pagtunog ng trumpeta, sapagkat tutunog ang pakaka, ang mga patay ay mga mabubuhay na mag-uli na walang kasiraan, at tayo ay babaguhin. Kaya ang sabi ni Apostol sa 1 John chapter 3 verse 2, mga minamahal, ngayon tayo ay mga anak na ng Diyos at hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. Pero nalalaman natin kung siya ay mahahayag, siya ay muling babalik, tayo ay magiging katulad niya sapagkat siya ay ating makikita na gaya ng kanyang sarili. So ito na yung sinasabi ko sa inyo. Anong gusto nyo? Makasama sa blessing ng rapture? So pakinggan natin yung pag-iingat na sinasabi ng Panginoon. No? Dahil ang sinasabihan niya, hindi yung unbelievers. Ang sinasabihan niya ron ay mga believers na huwag matutulog. O dahil sa inyong pagwawalang bahala sa huling tagubilin ng Panginoon,
pagdating niya, sabi ng Bible, magigian niya iyong trap, silo. Nakakatakot yun. Pero malinaw sa Bible yun, yung hindi sumusunod ay napaparusahan. Katulad ng mga propeta, katulad ni Haring Saul, hanggang sa huli. Katulad ng asawa ni Lot. Sa huling pagkakataon, makakasama na siya sa kaligtasan, ay, yun, kita mo, nakasama sa trap, natrap pa siya. Hindi siya nakaalis, kasama siya sa punishment ng Sodoma. Natrap siya roon. Amen? Palakpakan natin ng Panginoon. Tayo natin tumayo. So I pray na ang sinasabi ko lang ay patuloy nating pagbulay-bulayan yung mga salita. Huwag yung salita ko, yung salita ng Panginoon kasi mahalaga ang salita ng Panginoon. Patuloy natin pagbulay-bulayan at alamin talaga kung ano talaga ang ibig sabihin nun. Ako, inihaya ko sa inyo kung ano ang binigay sa aking pag-unawa. Marahil meron kayong ibang interpretation, pag-aralan din natin. Salamat sa karunungan at kaliwanagan mula sa salita mo, Panginoon. At patuloy kong dalangin, Lord, na itimo at isulat mo ang mga salita mo ito sa puso ng iyong mga anak upang ito ay mabuhay at laging maalala. Sa ganung paraan ay mabigyan kami ng babala at warning sa iyong mga tagubilin sa huling panahon sapagkat ito, literal na sinasabi ko, Panginoon, ayaw namin na matira o manatili dito. Sapagkat malinaw sa amin, Panginoon, kung ano mangyayari sa mundo kapag ikaw ay bumalik at hindi makasama sa pagpasok sa iyong kaharian. Tumalatiin ka sa iyong kadakilaan walang hanggan. In Jesus' name. Amen. Amen.